Magandang hapon po sa ating lahat. Andito po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live. Sa mga friends ko at sa mga followers ko lang ay hindi lang followers ko dahil hindi ko sila friends sa Facebook, hindi ko kayo nilalang, ay magiging reply tayo. Ganon din po dun sa mga subscriber ko sa YouTube. Pag-usapan natin itong mga bagong mga ibinabatong paratang ni Representative Antonio Tino at ni Edgar Erice kay Pangulong Marcos. Matapos na matalo sila sa botohan sa House Judiciary Committee o Justice Committee sa impeachment laban kay Pangulong Marcos at nung pinagtibay lalo ito ng plenaryo, may bagong pasabog na pinalabas si Antonio Tino ng ACT Party List at si Egay Erice. ah, ng Caloocan. At ang sinasabi nila, actually si Tino ang nag-press conference, sinigunuhan lang ni Erice, ay di umano ay meron silang katibayan ni si Pangulong Marcos ay sangkot sa mga kickback sa flood control projects. Specifically, nakita daw nila yung isang ah, text message sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng dating USEC na naka-station sa Executive Secretary's Office na si Adrian Bersamin, na pamangkin yata ni Lucas Bersamin. So ito ay isang intriga pero nakakagulantang ano. Kasi parang ang pinapalabas, if I remember correctly, parang sinabihan yata ni Bersamin na andun na yung pera. At parang ito ay parang may alam daw ni Pangulong Marcos sa kanilang communication. At ito ay ang nakakadagdag sa, ah, pagiging interesting nitong impormasyon na 'to. Ito ay impormasyon na hindi binigay ni Bersamin kay Risa Tinio, kundi itong impormasyon na 'to di umano ay binigay ni Bersamin ng kusa kay Leandro Leviste. Yes, the same Leandro Leviste na anak ni Senator Loren Legarda na nasangkot din sa mga kaguluhan sapagkat sa Cabral Files, pati yung kanyang mga ano, mga kaso o mga issue na sa kanyang solar project. Okay? So ito daw ay binigay ni Bersamin kay Leviste at si Leviste ang nagpakita kay Tino at kay Erice. So ngayon, alam naman natin na hindi na pwedeng i-impeach ang Pangulo. 1 year na yung bar sa kanya. Pero hindi ito ibig sabihin na hindi pwede magkaroon ng investigasyon dito. At yun ang pinapanawagan ni Tino at ni Erice. Kasi talagang ang sa akin, parang hindi nila mukhang tatantanan si Pangulong Marcos, hindi ba? Ang sa akin lang ganito, ano, you know, I am not saying that there is nothing there, but for me, may nakakaduda eh. Kasi nung una, pagtitiwalaan ba natin si Leandro Leviste, di ba? Parang at si Bersamin ay meron daw mga trail. Ang sabi nga ni Erice, mukhang si Bersamin ay may on revenge kasi siya ay unceremoniously na pinag-resign o tinanggal sa posisyon. So meron siyang ganung klase ng paghiganti kay Pangulong Marcos. Ang tawag ni Erice doon, revenge. Ah, so sa gano'n, question na agad ang motibo mo, 'di ba? So may question ka agad sa motive. Tapos text message 'yun. Ako personally parang napakatanga naman ni Pangulong Marcos na makikipag-usap ka sa isang underling, isang USEC, tungkol sa isang issue na tungkol sa pangungurakot nasa text message. Aba, kung talagang gano'n si Pangulong Marcos, sabi ko, may kabobohan 'pag gano'n. Ibig sabihin niyan, nararapat nga talaga siyang i-prosecute kasi mukhang hindi nag-ingat, 'di ba? Pero magtataka ka naman na gano'n, parang parang sa akin, it's really, mind-boggling how a president can very casually direct or talk on something that is so sensitive na ikababagsak ng administrasyon niya with an underling, not even a secretary, but just an undersecretary directly. Kasi ang ina-assure nga nila daw, bagman daw ni Pangulong Marcos si Adrian Bersamin. So kahit na bagman yan, 'di ba, hindi ka ba mag-aano, mag-iingat na dapat walang money trail, et cetera. So yun pang isang point dun. Ang isang point din,
yung parang hearsay, na si Adrian Bersamin may text di umano kay Pangulong Marcos, tapos yung text na yun pinakita kay Leviste at si Leviste kinuha siguro ng picture. At si Leviste naman pinakita kay Tino at kay Erice. Unang-una parang hearsay ito, ang dami-daming hearsay na eh. Una hearsay yung kay Bersamin kasi ni Leviste. Tapos si Leviste naman sinabi. So may double hearsay na. So may ganung klaseng elemento at alam naman natin na unang-una kung ikaw ay nag-text, okay, meron kang ka-text, third party na dun si Leviste, 'di ba? Hindi naman siya kasama dun sa text. At kahit nga ako nagte-text tayong dalawa at ibigay ko yan kay Leviste, I'm already violating data privacy. Pinamigay ko eh. So makakasuhan din dito si Bersamin, 'di ba? Kasi parang dinisclose mo na it's a violation of the data privacy. It's a very private information. You gave it to someone else. That is one. Number two, pagpalagay ng yun ay pwedeng i-waive dahil issue to ng investigasyon. Hindi ba may possibility na pwedeng doktorin yung text? Di ba? O pwedeng mag-create ng account na kunyari tinitextan mo sarili may ibang, there could be just to create, lalo na't ngayon sinasabi ni na this is on a revenge thing. Ano ba naman yung I'm not saying that he did that, but it's very possible na gagawa ka ng account, palalagay mo lang ng pangalan ng Pangulong Marcos, tapos ikaw din na nagpadala o na different gadget sa sarili mo, 'di ba? Para palabasin na si Pangulong Marcos kausap mo, right? There's so many ways to change the date, there are many ways to alter the date, kaya dapat titingnan yung metadata, eh. Ngayon, nung usapan na yun, lumabas na yung pupunta na kay Leandro Leviste, so lalo na nagkaroon ng issue ng authenticity. Kasi pwede naman ding doon mismo doktorin na rin yung nilalaman ng pag-uusap. At totoo ba talagang freely binigay ni Adrian Bersamin, 'di ba? Meron na tayong kasaysayan tungkol dito kay Libeste tungkol doon sa pagkuha ng dokumento kay Cabral, 'di ba? So I'm not saying that he did that, but I'm just saying there are questions. So kaya nagtataka naman ako dito kay Tino at saka kay Erisa na parang congressman kayo hindi niyo alam na na dapat yun muna ang inasikaso niyo? Credible ba 'yan? Meron bang provenance 'yan, ka-authentic ba? 'Di ba, bago niyo ilabas 'yan. Tuloy ngayon ang sinasabi ni Erice, ah, hindi na kasi ang tanong ba't hindi niyo prinesent 'yan dun sa Justice Committee? Ang sinasabi ni Erice, hiningan daw nila ng affidavit si Leandro Leviste, hindi daw nagbigay at natakot. So, and so then? So therefore gano'n dahil natakot ngayon nilalabas niyo na dahil natalo kayo sa botohan, gano'n ba 'yun? So ito ito ba i-revenge din ni Erisa at ni Tino for losing the vote? So, there are just so many things that do not add up. I'm not saying that, it's possible that they are telling the truth, but at the same time, they're just compromising the credibility of the allegation. And it's also compromising their credibility because of these things na parang lumalabas ngayon, instead na gusto nila, ang lumalabas tuloy, ang perception ko yun, na instead of just looking for the truth and doing it properly, they're hell-bent to bring the president down. In spite, because they lost the vote. Di ba? So, hindi ba gano'n din kaya sila kunyari ang kakasuhan ay kakampi kunyari ni Tino, isa sa mga congressman ng Makabayan Bloc o si Erice kakampi niya. Wouldn't they be so hell-bent in believing something like that? Wouldn't they demand authentication? Wouldn't they demand determination of provenance? Wouldn't they demand getting the metadata? Kasi parang ang lumalabas dito politika na ito, eh. This is already irresponsible and opportunistic politics. We want to go to the truth. But the thing is if your steps are suspect, si Erice at saka si Bersamin binigay yung impormasyon kay Leviste, si Leviste binigay kay Erice at kay Tino. Hindi ba ang dami ng pinagdaanan, 'di ba? So
Tapos ngayon nagugulo ang bayan because of this. So, ang tanong, ano bang motibo ng mga taong ito? If it is really for the truth, then they would have done the proper thing and have requested. Kung ako yun, pinuntahan ko mismo si Bersamin, hiningi ko mismo yung kopya. 'Di ba? Eh, bakit hindi ganoon? Basta pang pinaniwalaan nila yung nakita nila doon sa screen ng computer ni Leviste. Tapos ngayon inilabas na nila, eh, hiningan nila ng affidavit yung ano, eh, paano nga naman, eh, si Leviste makakapag-affidavit ba siya kung may problema yung pagkuha niya nung impormasyon? Siya din na madadali. Ngayon, 'di ba, ano bang sabi ni Leviste? Wala siyang sasabihin, hayaan na lang niya na makinig na lang kung sinasabi ni Erice at saka ni Tinio. Para bagang nilalaglag niya, ang naawa ako dito kay Tinio, kay Erice kasi they can, at the end of the day, kung Leandro Leviso could easily very well deny. So ano, eh, papaano na ngayon sila, 'di ba? Hindi nila hawak yung original na messages. Kasi iniisip mo yun, eh, kung ako yun iisipin ko, teka muna, ayoko muna maglabas ng ganitong napakaimportante na napakagrabeng paratang sa pangulo, 'di ba? It's not proper. 'Di ba, to just very casually, very, lalo na masama ang loob ko na natalo ako sa botohan, I'm going to make sure that I'm going to be very careful para ang tao hindi maka-question ng motibo ko. Well, anyway, we'll see. Abangan natin ang susunod na kabanata kung hanggang saan papunta itong ganitong klase ng mga usapin. Pero sa ngayon, maraming nagdududa, kasama na ako dun. Kasi parang may mali, eh. Hearsay, tapos ang text messages, kailangan yung authentication on, sapagkat the moment na ang text between two people ay pumunta na sa isang tao, madali na yung doktorin. At in fact, ang isang tao na ka-text tayong dalawa, ako pwede kong i-manipulate yun, eh. Pwede akong gumawa ng kunyari text sa sarili ko, pero iniba ko yung pangalan. Ang dali din naman bumili ng bagong phone, i-register ko yan. Lalagay ko ang pangalan doon kung sino. It's very easy to do that, to create this issue. So ayun, may mga masusunog ba dito? Ewan natin, tingnan natin. Baka sa susunod na araw magkakameron namang liwanag ito, pero for now, there are just too many questions. Too many holes, maraming butas sa naratibong ito. O sige na, sana po nakapagturok sa iyong kaisipan, haplos ko yung mga puso at napabagong pananaw sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach my thoughts, heart, and for lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ito ng UP, serve the people. Wala pong usapang politika bukas at Sabado at Linggo. Kita-kita lang ulit tayo sa Lunes. Magkwentuhan tayo ulit. Be healthy, be safe, kung saan man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Lalo doon sa mga team replay. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal, magandang araw po sa ating lahat. Bye for now.